Hi guys, good day sa inyo lahat. Merry Christmas. Today is December 25 and nandito kami ngayon sa Tangkor Condominium. Yung sa likod ko, yung wife ko nagpapahinga while nagpa-phone, and then yung tatlong dogs namin, si Tzu Dogs, si Oreo, si Hershey, tsaka si Toffee. Kakatapos ko nga lang pala maligo guys, galing kasi ako ng workout. So yun, meron kasing dito, gym, so ginamit ko na rin para sulit. So ngayon pala guys, today guys, mag-i-install tayo ng Type R shift knob, and then pati yung shift gear boot nung Honda Civic FD namin, papalitan ko na rin kasi medyo may damage na gawa ng katagalan. So ito guys, dalawang shift gear boot yung ating pipilian ko. Yung isa may design, yung isa carbon fiber na glossy. So yun guys, mag-shift ako ng camera. Mag-change na ako ng view. FOV view. FOV view para makita niyo ma-explain sa inyo yung mga gagawin at mga kailangan gamit na gagamitin. So yun guys, palit muna tayo ng camera angle. Hi guys, ito nga pala yung mga tools na kailangan natin gamitin aside from yung shift gear boot na cover, and then yung Type R na shift knob. Yung mga tools na pala na gagamitin natin guys is yung plastic prying tool, Phillips screwdriver, and then meron din ako rito mga lagay dito sa pouch, yung mga wrench, extra Phillips screw para in case kailangan natin ng extra na tools. And then ito yung guys, yung isang shift gear boot na cover na pinagpipilian ko. And then ito rin yung isa. Ito guys, yung para siyang koi, yung fish, Japanese design. Gusto ko kasi guys, medyo unique kasi siya. Then bagay din sa team nung FD namin, color red. And ito naman yung carbon fiber style with red stitching. Actually guys, medyo nagdadalawang isip ako dito sa design na to kasi glossy siya. Okay lang sana kung yung matte, pero syempre nandito na, nabili na natin, so i-try na rin natin. Pwede naman natin siya guys, palitin na lang. Kung magsawa sa isang design, pwede rin sa isang design, pero plan ko rin talaga magpagawa nung carbon fiber na cloth na matte, and then ipapatahi ko na lang ng red stitching din. Then ito rin pala, ito naman yung guys, Type R shift knob. Yan. Actually guys, lang to, replica lang to, hindi siya yung original na Type R Type R na shift knob. Kasi nga guys, plan ko kasi yung Honda Civic FD namin is papalitan ko siya ng concept, magkano ako mag-Mugen RR na body kit, so hindi ko na kailangan ng original. Aside from, kahit naman hindi original to guys, naman to, maganda yung quality niya, solid aluminum. Yung para siyang talaga original na Type R niya, look niya, dating niya. Type R shift knob, yan guys. Then ito yung sinalvage ko na adapter thread sa nabili ko dating shift knob. So ginawa ko, pinalaki ko ng malaki ng konti yung butas niya, and then ilalagay natin doon. Explain ko na lang sa inyo pag in-install ko na kung bakit gagamitin ko to. And then ito naman yung kasama niyang nut sa Type R na shift knob. Actually guys, hindi siya presentable pag nilagay ito, so ang gagawin ko, ang plan ko sana na ito, ilalagay ko sa may ilalim na ito, ilalim na itong gear boot, para doon na lang siya ilalak, pero i-try pa rin natin. And then ito, so yun guys, install natin siya guys.
Ngayon, punta tayo sa sasakyan. Papakasin natin yung ano nun, yung stock na shift knob tsaka yung shift gear boot. So, guys, punta na tayo doon guys. Ayan guys, punta na tayo sa ano guys. Sa basement parking. So, ito nga pala yung guys, yung gym. Dito ako nag-gym kanina. Ayan. Saan natin yung ilaw sandali? Tapat lang ng ano namin guys ng inupahan namin unit. So, tomorrow mag-gym ako ulit dito. Okay siya guys, hindi siya kompleto pero pwede na. May mga dumbbells, treadmill, yung bike. Meron din dito sa gilid. Yan. Maliliit na dumbbells. And then, yan pang back, chest, tricep. So tara guys, yan. Dahin ko na. Tayo sa elevator. So guys, hindi tayo sa basement parking. Punta na natin yung ayan guys, medyo madilim. Guys, FD natin. Ano yung FD namin? Okay, pasok tayo sa loob. Oh guys, medyo madilim. Buksan natin yung ilaw. Ayan. So yun guys, nandito tayo sa loob ng Honda Civic namin. Ayan guys, makikita nyo yung ano nya. Pasensya guys, medyo madilim, gabi na kasi. So ito yung ano guys, ito yung stock na shift gear knob nya, medyo damaged na. Ayan, meron opening niya rito. Ayan, damaged na talaga siya din. Marami na siyang ano, faded na. Meron na siyang mga ano rito, parang kung sa tao may mga ugat-ugat na. Medyo talaga ano na siya talaga guys, lumang-luma na. Then yung shift gear boot naman, ayan, tanggal na yung ano niya, yung parang leather ano niya, kita na yung look. So hindi siya palitan talaga. And then next time naman guys, papalitan din natin itong cover nung handbrake. Ayan, palitan natin yung carbon fiber. Antasan siya guys, medyo gulo. So yan guys, tanggalin natin to. Then before natin matanggal to, hindi natin tanggalin muna to. So ang gagawin natin is mabilis na lang guys, kasi medyo tanggal na yung lock niya sa baba hanggang sa mga boot cover. Ayan, gawin mo lang guys, ikutin mo lang to. Ikutin. Tanggal na. So lagyan natin sa gilid. Itabin muna natin. And then guys, ito tatanggalin na natin to para matanggal natin to buo pat kasama to. So yun guys, so gagamitan natin siya guys ng plastic prying tool. I advise guys, ang gamitan nyo is plastic prying tool para hindi ma-scratch yung mga panel pag tinanggal nyo, kasi pag ginamitan nyo siya nung flat screw driver or any metal na
ipang tatanggal niya rito, may tendency siya gas o ma-damage yung mga plastic panel. So ang pinaka best talaga gamitin nyo is plastic prying tool. So kailangan gamitin nyo yung set para makapili kayo ng mga gamitin. So pwede nyo gamitin itong malaki na to, or itong maliit. Depende guys, depende sa situation na pagtatanggalan nyo. So pero guys, tanggalin ko na, pakita ko sa inyo paano tanggalin. So gamitin ko itong maliit. So mabilis lang siya guys, i-insert nyo lang dito sa may lalim. And then unti-untiin nyo lang pagtanggal. Sa akin guys, mabilis ko lang natanggal kasi medyo siguro natanggal na ito dati, medyo lumuwag na yung lock nya. So yan guys, mabilis lang tanggal na. So ito yung natin, yung gear natin, shift gear natin, gear shift or shift gear. Lilinisin din natin ito, medyo malikabok na. Ayan guys, tanggalin nyo lang. Ito guys, makikita kayo rito, para siyang meron siyang ito palaki, parang meron siyang rito, stopper. So yung sinabi ko sa inyo na salvage ko na na thread adapter, dito natin ilalagay. Kasi pag hindi natin siya lalagyan ng thread adapter guys, yung shift gear boot bababa, and then nandito sa taas yung shift, yung gear knob, tapos yung shift cover boot nakababa. So kita tong na to, kita tong part ng metal na to. So kaya nilalagyan ko siya ng nung thread adapter para patong rito, tapos patong ko yung shift gear boot para hindi siya bababa. Naka siya rito sa baba ng shift gear knob. So yun guys, pakita ko sa inyo ulit pag pag i-install ko na, fully install ko na rito. So ang gagawin lang natin, unahin natin ikabit yung shift gear boot o shift cover dito. Meron tayong tatanggalin lang. Balik tayo dun sa taas kasi mas maliwanag dun ko guys, tanggalin natin. So yun guys, balik na ulit ako sa taas. Balik natin sa room, doon natin siya gagawin. So yan guys, ito nga pala yung monitor para makita natin kung tama ba yung angle. Yan guys, simulan na natin. So ito yung guys, yung shift gear boot nung FD, and then ito yung niya nakakabit sa panel. So meron siya rito guys na apat na screw. Tatanggalin natin to para ma-access natin yung tanggal natin tong shift gear boot. So guys, tanggalin na natin. Okay. Kailangan siya ng special tool. So hanap muna ako ng pwede natin gamitin. So yun guys, nakabalik na ako. And then nakakita na rin ako ng tools na pwedeng pang tanggal dito sa screw. Kasi guys, siya special tools ang kailangan kasi para siyang star pattern or allen. So yung allen ko hindi kasya, medyo malaki, and then yung maliit naman, sobrang liit naman, hindi na kasya. So nakakita ko nito, kaya siyang tanggalin. So tanggalin na natin. So guys, mayroon siyang apat na screw na kailangan tanggalin para matanggal natin itong cover. Ayan guys.
careful lang sa pagtanggal guys. Make sure lang yung plastic na pinagkakabitan ng screw is hindi mabasag or masira para pag binalik nyo masikip pa rin. Yun guys, natanggalan natin yung apat, so pwede na siyang atakin. So yun guys, ito na yung ito yung nakakabit dun sa may panel ng ano, gear. Ito naman yung cover or shift gear boot. So kung makikita nyo guys, meron siya rito ano, meron siya rito para naka-stapler o naka-fastener. Ay, hindi pala fastener guys. Makikita nyo meron siyang parang stapler dito, naka-stapler. Tatlo. Sa kabila apat. So hindi natin siya tanggalin para matanggal natin yung itong pinaka-cover dito sa ano niya. Kabitan ng ano sa gear panel. So tanggalin natin guys, gamitin natin siya ng flat. Ng flat na ano, dinandahanin na natin. Guys, nakakita na ako. Ayan. Flat. So, try natin tanggalin ulit. Yun. Tanggal din. Sa kabila naman na side. Yun guys, ano lang siya. Ididiin nyo lang dito sa menu niya. Gamit ng tong flat na to. Hanggang sa mapasok nyo din, tsaka nyo siya i-push or i-pull patanggal. Yan, tulad yung ginagawa ko. Tanggal na. Isa naman. Tanggal na ulit. Dalawa na lang. Yan guys, papasok nyo na siya sa ilalim, in between dito sa staple. Dandahan lang guys na hindi mabasag yung plastic na pinagkakabitan para hindi masira. So yan guys, natanggal ko na lahat ng staple. Pwede na natin tanggalin. Guys, tanggal na. So this time kakabit natin yung, so ito guys, yung pipilian ko, carbon fiber na glossy, and then itong Japanese koi na design. So this time guys, ito muna yung ano ko guys, kakabit ko kasi match naman siya dun sa team nung FP namin, color red. So ito lang muna, and then ito guys, pag-isipan ko muna kung kakabit ko ba to pag napagsawaan ko na itong isang design na to. So yun guys, kabit na natin itong isa, and then kasi nga pala dito about ito nga pala, meron akong katulad nito na tela carbon fiber na cloth pero di siya glossy, matte. So ang gagawin ko na lang siguro, ipapagaya ko na lang to, ipapatahi ko rin ng red stitching. So ito, iyan ako na siguro, bigay ko na siguro sa mga kaibigan ko. Yun guys, start natin kabit to. So yun guys, gagawin nyo lang, pwede yung ano siya guys, ikabit ng diretso. Hindi nyo nalag, pwede nyo siyang ikabit na lang dito, iipit. Pwede nyo rin lagyan ng pwede nyo rin i-stapler dito sa nakabitan ng old na cover. Pero as of now guys, di ko kasi dala yung pang stapler ko. So ikakabit ko na lang muna siya temporary nang walang stapler. And then for trial and error na rin guys, kasi medyo malaki to compare dito. Yung pair dito medyo malaki. Ayan guys, medyo malaki siya. So i-trial error ko na lang muna, guguntingin ko
Then unti-unti kung saan yung pinakamagandang fit niya, kung saan yung pinakamagandang fit, pinakamagandang cut. Tsaka pag na final fit ko na rin sa sasakyan, tsaka ko siya i-stapler dito sa pagitan ng heat gear boot. So yun guys, simulan ko na. Hi guys, ito nga pala guys, nakabit ko na. So pakita ko sa inyo guys kung paano ko kinabit. So ginawa ko, tinespit ko muna siya, then inipit ko siya, then hinatak-hatak ko, then hanggang sa ano ko tong ganito na form. Medyo meron nga lang siyang guys, fold dito kasi nga siya sobrang niya, sobrang laki, sobrang lapad. So hindi talaga siya katulad nung stock na talagang talaga fit talaga rito, saktong-sakto lang. Ito medyo malapad talaga siya. So need siya i-fold dito sa malapit ito para magkasya. Then pinandahan ko lang siya hanggang hinatak ko pa unti-unti hanggang ma-form ko siya ng ganito, perfect cone. Yan guys. And then dito naman sa ilalim, ginupit ko na siya guys kasi sobrang haba niya. Ito yung sobra. So mahirap siya i-fit guys kung sobrang haba. Yung makikita yung niya, yung pinaka screw. So yun guys, ginupit ko na until makuha ko yung tamang fit niya, itong tamang pagka nito guys, cone. Then ginawa ko, hindi ko muna siya nilagyan ng staple dito guys sa gilid tulad nung stock na to, kasi nga yun nga, tinetest fit ko pa. Pag maganda na yung fit niya sa sasakyan, tsaka ko siya lalagyan ng staple dito sa gilid para secured siya, kapag kahit anong hatak mo hindi siya maano. Then ginawa ko sa may screw na part, 4 na screw, tinusok ko lang para maputas, para pumasok yung screw sa tela. So yun guys, ito na yung temporary na for now na maglalak sa kanya, kasi naka-screw siya sa yung tela nito, itong cloth, naka-screw dito sa kabitan ng screw ng itong shift gear boot. So yan, kahit atake mo siya ng konti, pero lang persahan siguro masisira mo, pero pag tamang tamang hatak lang, hindi mo siya mahatak. So yan guys, ito na yung final niya. Temporary pala guys, temporary fittings niya. And then i-test fit ko to sa sasakyan kung okay na, then pakita ko din sa inyo guys pag final na. So yan guys, test fit ko muna to, then kung okay na, pakita ko sa inyo yung final output. Good day guys, today nandito tayo sa sasakyan para install yung Type R shift knob, and then yung bagong shift gear boot cover. Yan, ito yung design nya. So itong rin guys, thread adapter. So guys, explain sa inyo kung bakit kailangan ko itong gamitin. Kasi guys, kung makikita nyo rito sa part na to, meron siyang parang palaki na protruding na rito na part, maliit na, tapos biglang lalaki. So kung ikakabit ko tong shift gear boot guys, nilagay ko lang temporary, pag nilagay ko siya, lumulusot siya hanggang sa baba. So pag kinabit ko naman to, sample guys so pag kinabit ko to, hindi naman siya mag-fix dito sa taas, malalagod pa rin siya. So yan, kaya need ko to guys gamitin para i-solve yung issue na yan. So pakita ko sa inyo guys tingnan ko muna itong shift knob. And then tanggalin natin itong shift cover, then lagay natin ito. So kung makikita nyo guys, nag-i-stop dyan sa part na yan. So hindi na siya bababa kasi nga meron siyang ditong parang stopper or yung protruding na niya palaki na
na part. So pag nilagay ko to, hindi na siya bababa, dyan na siya. So pag nilagay ko naman to, yung shift boot cover, hindi na siya bababa, dyan na siya. Then, kung makikita nyo naman tong ano na to, part na to, meron siyang part na yan, parang ano niya, labi niya. So dito siya papasok sa butas na to para yung guide niya mas center siya. So yun guys, yan, nilagay ko to, hindi na siya bababa. So yan ang itsura niya guys, hindi na siya bababa, hanggang dyan na siya sa part na yan, level na siya sa lip nung Type R shift knob. So yun guys, install na natin, then pakita ko sa inyo yung final ano niya, result niya. So yun guys, ang una kong gagawin is ilalagay ko tong yan, yung thread adapter niya para shift knob. Then next ko ilalagay itong cover na yan. Super dali lang ito na guys, walang problema. And then yan, magiging fix na yan siya dyan, hindi na siya bababa. And then ang gagawin mo to guys, ang diskarte ko rito is meron kasi isang thread dito, hindi sa kabila rin, i-center natin siya dito sa side. So ang gagawin ko, i-twist ko siya ng pag ganun yung cover nya, kasi pag inanong ko to guys, hinigpitan ko na to, yung thread dito tsaka yung thread dito, pag pinihit ko na nagpit yung shift knob, babalik ko na siya, hindi na siya magiging center dito sa gilid. Ang gagawin natin, iti-twist na siya pa ganyan, yan, tsaka natin kakabit yung shift knob. Ayan guys, ipitan ko lang, lagay ko ng shift knob, and then make sure nyo rin yung butas nitong sa shift cover center din siya rito sa labi nung shift knob. So yun guys, pitan ko na. So yun guys, na-install ko na. So yan ang itsura niya guys. Yung thread niya dito sa gilid, yung kabilang thread naman dito sa gilid. So yun guys, testing natin. Second gear, third gear, fourth, fifth, reversed. So yun guys, okay na, done. So yun ang final output niya guys, final result ng installation. So makikita nyo yung shift gear guide, yung 1, 2, 3, 4, 5 in reverse, center siya guys. So maigpit na siya. So yung ano rin niya, yung lip din nung shift gear knob, tsaka yung shift cover center. Pwede nyo rin siya lagyan ng guys, ng thread lock kung gusto niyo talaga secured siya. Pero sa akin guys, kasi pag hopefully papalitan ko rin to pag nakapag Mugen RR na ako someday. Pero yan, tsaka secured naman siya guys, hindi siya gumagalaw. Unless na lang ipapersahin mo, mahigpit na siya. So hindi na siya matatanggal, hindi na siya mababalik ko yung niya, yung numbering niya. So yun guys, done na guys, natapos din. Hope nagustuhan yung video na to guys, and then may natutunan kayo. Then follow nyo na lang guys kung pala nyo rin magpalit ng shift gear knob and then ng cover. So yun guys, maraming salamat sa lahat. Please support my channel by liking and sharing this video and subscribing to my YouTube channel and clicking the notification bell for more videos, upcoming videos to come. Thank you guys.
See you ulit sa next DIY ano ko, video ko. Maraming salamat. God bless.